Sino nga ba at ano ang tunay na pagkatao nitong si Imu Sama? Alam natin na siya ang pinakamalakas na being ngayon sa loob ng One Piece verse at ang nilalang din na responsable sa paggalaw ng buong world government behind the scenes. Even in the past chapters nga ay nakita din natin kung gaano niya kadaling pinalitan ang isa sa mga Gorosei. Napakadali niyang pinatay at dinispatcha si former Gorosei Saturn. Napakatindi din ang pagtataklog nitong si Oda sa karakter nitong si Imu na maging ang kanyang voice actor nga ay hindi pa ipinapakita ni Oda para hindi natin ma-figure out kung lalaki ba ito o babae. Karamihan sa buong One Piece fandom may iniisip na babae talaga itong si Imu. But before that, napansin ko na karamihan sa inyo guys na nanonood dito sa channel ay hindi pa nakasubscribe, kaya ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na at i-ring mo na din ang bell button para ma-notify ka tuwing magre-release tayo ng bagong chapter review and analysis para sa One Piece series. Pero wag na nating patagalin pa, simulan na natin ang talakayan para unti-unti na nating ma-narrow down at ma-figure out kung sino ba talaga itong si Imu. Nabanggit na way back sa Ancient Era ay nagkaroon ng kasunduan ang lahat ng mga pinuno ng 20 Kingdoms for a certain reason na most likely is for their safety. And as a result, nabuo ang Celestial Dragons na ngayon ay naninirahan sa Mariwa. Gumamit sila ng kanilang mga swords para magsilbing ang kanilang oath, ang kanilang panata, at ang kanilang pangako na walang sino man sa kanila ang magiging pinuno. Lahat sila ay magiging pantay-pantay at magiging equal in terms of power. Hence the reason kung bakit nga nabuo ang Empty Throne. However, meron tayong 20 kingdoms na nangangahulugan na dapat ay meron tayong 20 swords dito. Subalit na i-reveal na meron lamang ditong 19 na mga swords na nangangahulugan na may isa sa mga pinuno na hindi nag-agree at hindi nag-iwan ng kanyang sword. Na later on ay na-reveal na ang former queen ng Alabasta Kingdom na si Nefertari Lily. Iniwan niya ang Mariwa para bumalik sa Alabasta Kingdom. However, hindi na siya nakabalik for some unknown reason. Kaya marami ang nagsasabi at nagsuspeculate na maaaring itong si Imu ay itong si Lily. Although not entirely as if naging masama bigla itong si Queen Lily, maaaring ginagamit nitong si Imu ang katawan ni Lily as his or her vessel. Sa hindi pa natin alam na rason, maaaring may kakaiba at may espesyal na katangian ang dugong dumadaloy sa Nefertari clan na dahilan kung bakit kinailangan niyang makuha ang katawan ni Lily at dahilan kung bakit interesado din siya at gustong gusto niyang makapture din itong si Vivi. Specifically, maaaring ang katangian na yon ay matatagpuan lamang sa mga females or mga babae sa Nefertari clan dahil kung ganun sila kaimportante, bakit naman kakailanganin pang patayin nitong si Imu, si King Cobra? Pwede din niyang gamitin ito as another vessel. Also, napakarami din ng mga sumusuportang detalye, napakarami din ang nagpapakita ng kung gaano katindi ang koneksyon sa gitna ni Imu at nitong si former queen ng Alabasta na si Lily. Almost every time na maipakita siya sa panels or sa mga episodes sa animated series ay binabanggit niya ang pangalan ni Lily. Palagi din siyang nakatingin sa imahe o sa parabang picture nitong si Lily. Hindi lamang yon, may kita din natin na parabang kapareho ng body figure nitong si Imu ang katawan nitong si Lily. Nakita natin ang parabang imahe nitong si Lily sa isip at sa imahinasyon nitong si King Cobra. May kita natin dito kung gaano katindi ang resemblance ng dalawa at hindi lamang yon, kung papansinin din natin ang loob ng room nitong si Imu sa Pangaea Castle is very clear at makikita talaga natin na meron ditong mga lily flowers. At tulad din ng binanggit natin kanina, nawawala nga ang isa sa mga swords na ang sword dapat ni Lily na dapat ay nasa Empty Throne din. Kung babalikan natin ang room nitong si Imu, meron dong isang sword at maaaring yun ay ang sword na dapat ay ilalagay nitong si former Queen Lily sa Empty Throne. Which just further implies na hindi talaga malabo na ang ginagamit na katawan ni Imu ay si Lily, and it's not just that, bigla na lamang naging evil at masama itong si former Queen Lily, kung hindi maaaring ginagamit lang talaga ni Imu ang katawan ni Lily as his vessel. Hindi din malabo na pwedeng dahil sa isang devil fruit na nakain ni Lily ay naposes ng devil ang kanyang katawan na ngayon ay kumokontrol sa kanya. Dahil tulad nga ng nakita nating mga transformations or ang Zoan form ng mga Gorosei, it's as if sila talaga ay ang mga ancient demons, ang mga ancient devils sa ancient era ng Japan. At hindi malabong itong si Imu ang kanilang pinuno. Itong si Imu ang nagbigay sa kanila ng kakayahan na kaya niyang bawiin anytime sa pamamagitan ng isang pact.
Tulad na lamang ng kung gaano niya kadaling pinatay at binawian ng buhay ang former Gorosei na si Saturn. Napansin din natin sa isa sa mga chapters na binanggit nitong si Ivankov na itong si Imu ay nanggaling sa Nerona Dynasty na nangangahulugan na kung talagang nakasurvive talaga itong si Imu magmula pa lamang ng buuhin ang pact, magmula pa lamang nang ideklara ang empty throne ay nabubuhay na siya for hundreds of years na nagpapahayag lamang at napakalinaw na nagsasabing si Imu ay isang immortal. Pero paano naging immortal itong si Imu? Meron lamang diyang isang kasagutan at yun ay walang iba kung hindi ang abilidad ng tinatawag nilang Ultimate Devil Fruit na ang Ope-Ope no Mi. Napakatindi ng potential nito at ng possibility na mag-turn ng isang person into an immortal sa pamamagitan ng pagsasacrifice ng user nito, na dahilan din kung bakit napili pa nga at napagdesisyonan ng mga Marines na lagyan ng bounty at bilhin ang Ope-Ope no Mi sa presyong 5 million berries. Kaya hindi imposibleng may isang previous user ng Ope-Ope no Mi sa ancient era, isang napakatindi at napakasolid na subordinate nitong si Imu ang nagsakripisyo ng kanyang sarili para bigyan ng eternal youth itong si Imu. Therefore, turning him immortal na dahilan kung bakit even up to this present era ay nananatili pa rin buhay itong si Imu at siya pa nga ngayon ang nagsisilbing leader ng buong world government. Alam din natin na may kakaiba pang abilidad ng Ope-Ope no Mi na ang mag-swap ng mga intangible things, tulad na lamang ng pagsaswap ng soul sa gitna ng dalawang tao. Hindi din imposibleng ito ang ginamit na abilidad para mapalipat ang soul nitong si Imu papunta sa katawan ni Nefertari Lily, na nagpapakita lamang na hindi lamang ang pagkain ng isang devil fruit ang dahilan kung bakit nakapasok si Imu sa katawan ni Lily, kundi pwede rin itong mangyari sa pamamagitan ng abilidad ng Ope-Ope no Mi. Which also explains kung bakit hindi na nga nakabalik ang former queen ng Alabasta na si Lily papunta sa Alabasta nang hindi siya mag-agree sa napagkasunduan sa Mariwa. Maaring doon na ang punto kung saan napalipat na si Imu sa kanyang katawan. Kung bakit yun ginawa nitong si Imu, kung bakit siya lumipat sa katawan ni Lily, I can only think of 3 possibilities. Una ay maaaring kinailangan niyang lumipat sa katawan nitong si Lily dahil nga sa meron itong kakaibang abilidad. Meron itong mga magagawang bagay na tanging ang katawan lang ng isang female sa loob ng Nefertari clan ang makakagawa. Pangalawa, maaaring dahil nga sa ikinalat nitong si Lily ang mga poneglyphs all over the world, tinangka niyang lumipat sa katawan ni Lily para mabasa ang memories nito at para mahanap ang mga poneglyphs na yun. Pangatlo, maaaring nagkaroon ng laban sa gitna nilang dalawa at nagkaroon ng isang napaka-fatal na sugat, napaka-fatal na injury itong si Imu na dahilan kung bakit kinailangan niyang lumipat ng katawan at ang katawan na yun ay ang katawan ng former queen ng Alabasta. But before that, let me introduce to you guys first X-World. Ang X-World ay isang app kung saan pwede kang kumita ng pera in many different ways. Pwedeng sa pamamagitan ng paglalaro, ng pagsa-sign in, at pag-aalaga ng pet at pwede din namang sa pamamagitan ng trading. There are a lot of games sa loob ng X-World na kung saan ay pwede kang makapag-earn ng build tokens. Build tokens na pwede mong i-convert sa USDT at USDT na pwede mong i-withdraw na para bang isang literal na currency. Hindi lang yon, meron din silang iba pang mga features tulad na lamang ng mga pets na pwede mong i-upgrade, pwede mong i-evolve para magbigay din sa'yo ng mas mataas pang number of build tokens. Kung gusto mo ding mas ma-boost pa ang earning mo, why not buy X-Sprite? Ang X-Sprite ay para bang ang isang upgrade at boost na magbibigay sa'yo ng mas mataas na bonus build tokens at hindi lamang yon, mabuboost talaga nito ang iyong overall gameplay sa loob ng X-World. But as I've told you guys, hindi ito sugal. Nasa sa inyo na kung magpapasok kayo ng pera o hindi dahil regardless, pwede kayong mag-earn kahit na hindi kayo maglagay ng pera. And of course, I have a special gift for you guys para mag-act as bonus build tokens kahit nagsisimula pa lamang kayo. Meron agad kayong free build tokens mula sa akin. Ilagay nyo lamang ang codes na ito sa inyong referral code at sa inyong gift codes para ma-earn at ma-claim nyo na ang free build tokens na available sa pinakaunang 500 na mag-claim nito. Also, there is a current promo na kapag nag-deposit ka ng $2, you will receive a $4 gift rewards and a discount kapag purchase ka ng X-Sprite. So what are you waiting for, guys? Download X-World right now so you can also start earning. Now I hope that gave you guys an idea kung ano ang posibleng pagkatao nitong si Imu Sama. Also kung papansinin din natin ang mga mata nitong si Imu ay almost as if kapareho ng mga mata ni Mihawk. What could possibly be their connection? Kung gusto nyo pang malaman ng tungkol dyan at kung gusto nyo pa ng another theory video tulad nito, just let me know in the comment section below. Huwag nyo din kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-ring din ang bell button para ma-notify kayo tuwing magkakaroon tayo ng bagong videos, especially sa latest chapter reviews at sa mga spoilers.
I hope you guys visit Anime Updates PH again, and I will see you guys on the next one.